Ang aking kwento ay tungkol sa lungsod ng Baguio, ang lupang nasa ulap. Noong unang panahon, bago pa dumating ang mga Kastila, ang lugar na kilala natin ngayon bilang Baguio ay isang mataas na lugar na balot ng pine trees, hamog, at malamig na hangin. Wala pa ang mga gusali, walang session road, walang cafe, puro mga dokdok ng uwak, lagaslas ng ilog at kaluskos ng mga dahon ng pino. Ang mga unang nanirahan dito ay mga Ibaloy, isa sa mga pangkat etniko ng Cordillera. Sila ang tinawag na original settlers ng Baguio at mga karatig lugar. Meron ding mga Kankanay at iba pang Igorot sa mas malalapit na bahagi ng Cordillera. Pero sa mismong Baguio, ang Ibaloy ang pinakakilalang naunang nanirahan. Bago pa pumasok ang mga Kastila, ang wikang ginagamit dito ay ang wikang Ibaloy. Ito ay isang wikang bahagi ng malaking pamilyang Austronesian, hiwalay sa Tagalog, Kapampangan at Ilocano. May sarili itong bokabularyo, tunog at paraan ng pagsasalita. Katulad na halimbawa, ang kabsat, ang ibig sabihin ay kapatid. Ang kabaho, ang ibig sabihin ay kabayo. Sa kanilang pang-araw-araw na buhay, umiikot ang kanilang mundo sa pagsasaka, lalo na ng palay, sa mga payo o rice terraces. May mga gulay at iba pang mga root crops. Sila ay nag-aalaga rin ng hayop, katulad ng manok, kalabaw, baka at mga baboy. Ang pagmimina rin at pakikipagkalakal. May mga ganitong natatagpuan sa Cordillera. Kaya't kahit na noon pa, may palitan na ng produkto sa mga Ilocano sa mababang lugar. Mayroon din silang mga ritual at paniniwala sa kalikasan. Sila'y naniniwala na ang bundok, ilog at mga puno ay pinaninirahan ng mga espiritu. Kaya bago sila magtayo ng bahay o magbukas ng bagong sakahan, sila ay may alay, may dasal at may ginagawang ritual. Kung atin namang iisipin, paano naging Baguio ang Baguio? May paniniwalang ang pangalang Baguio ay galing sa salitang Ibaloy na Baguio, na ang ibig sabihin ay lumot o moss. Bagay na madalas makita sa malamig at mahalumigmig na lugar, lalo na sa matataas na bundok. Isipin mo ang lumot sa bato, sa puno, sa tabi ng ilog. Yan ang karaniwang tanawin noon. Kaya't unti-unti ang lugar na maraming Baguio ay tinawag na Baguio. Noong dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, taong 1500, hindi agad nila
napasok ng lubusan ang Cordillera. Bakit? Dahil mataas ang bundok, malamig ang lugar at mahirap akyatin. At ang mga tao roon ay hindi madaling pasukuin. Kaya hindi kontrolado ng Kastila ang maraming bahagi ng Luzon. Ang Cordillera kasama na ang Baguio ay bahagyang nakaiwas sa lubos na kolonyalismo. May mga pagtatangka ang mga Kastila na sakupin, magkolekta ng buwis at magpalaganap ng relihiyon. Pero malakas ang paglaban ng mga katutubo. Noon, ang Baguio ay hindi pa lungsod. Isa lamang itong mataas na lupain na may mga komunidad ng Ibaloy. Nandito lang sila, tahimik na namumuhay, nakikipag-ugnayan sa kalikasan, at pinapahalagahan ang kanilang kultura. Wala pa silang alam na balang araw, ang kanilang malamig na lupain ay magiging summer capital of the Philippines. Ito ang part 1, ang lupang nasa ulap, sinaunang Baguio. Tuloy lang tayo sa part 2 na mula kabundukan hanggang summer capital noong panahon ng Amerikano. Have a blessed day!